Hi. Bye, Antonio. Thanks. Wow. Ano talaga rito? Ang linaw pa ng tubig oh. Dito. Ang lugar. So itong mga ano na to. Bye, Choy. Uy, sakma ako. Bye. Yung ginagawa ni... Yun nga mga kababayan, magandang araw ulit sa inyong lahat. So kanina, nahatin na namin si Kuya Sul doon sa kanilang bahay at ayan na, nagbanding na sila doon. Mabuti. Doon yung mga anak niya, asawa, pamilya. So ngayon naman po ay yan, dito kami sa Kinakwindi. Andoon na sila Sir Paul. So dinalaw po namin si Lakwindi po mga kababayan. At alam nyo ba na ang mais nila dito is anaguna. Pwede nang ilaga. So grabe ang lugar talaga dito po mga kababayan. Napakaganda po talaga ng tingnan ng lugar nila dito. So siyempre hindi natin pwede na hindi ipakita sa inyo ang kanilang napakagandang lugar dito sa Agusan. So ipakita natin. Ito na po, let's go. Ayan, so ito po yung lugar nila dito. Kita nyo po, ang ganda po talaga ng lugar dito. May makikita pa tayo na virgin forest. Doon pa. Ito din. Tingnan nyo po. Hindi pa yan nagagalaw mga kababayan. Virgin forest. At ang bahay nila Kwindi ay ito. So ito yung bahay nila Kwindi po ng kanyang mga magulang. So dyan siya nakatira si Kwindi. So makikita pa talaga natin nga yung mga bahay-bahay nila dito is simple lang. Kasi po pag saan yung kabuhayan nila doon sila titira. So lipat-lipat po sila mga kababayan. Kaya ganun yung sitwasyon ng kanilang bahay. So itong lugar na po ito is part po ito ng Agusan del Sur. So parte siya ng Loreto, Agusan. So medyo malayo po sa Davao kasi 7 oras ang biyahe papunta rito. So wala pang traffic yun mga kababayan. Talagang tuloy-tuloy yung ano namin. Matatagalan na kami sa ganitong daan, yung rough road. Dito ang lugar. So itong mga ano na to, mga uma na to is yung mga tanim talaga nila. Humay, mais. Ayan. Yung mga nagtatanong din po sa atin na like doon sa Sitio Langilan, may nagtatanong kung bakit doon sila nakatira, bakit dito sila nakatira. So simple lang po ang sagot dyan mga people, mga kababayan. Kasi po doon sila nakatira sa liblib o dito sila nakatira sa pinakamalayo na lugar o sa mga puno-puno pa. Kasi po dito po yung kanilang pangkabuhayan at yung lupain nila. So ang mga taga-Sitio Langilan, doon po yung kanilang kabuhayan at lupain. So di naman po pwedeng bumaba sila doon sa hindi nila pag-aari, hindi nila lupa. Kaya ayun, mananatili talaga silang doon sa bundok maninirahan. Pwera na lang pag mapagawa ng daanan gaya nito, kasi hindi na sila maglakad doon ng malayo. Ayan, gusto ko lang din i-explain na yung mga kabataan doon sa Sitio Langilan ay hindi na sila maglalakad ng malayo papunta doon sa school. Kasi yung tirahan nila nandoon lang sa malapit sa school. So ang malalakad lang po doon every week ay yung mga guro para makapunta doon sa Sitio Langilan. So yung mga kabataan din, ang mga kadalasan doon, kung magsundo sila sa mga guro is yun po yung maglalakad sila ng malayo. Susunduin nila yung mga guro nila, pero hindi sila
lahat na maglakad na talaga ng malayo gaya nung dating unang panahon. Kasi yung school na po yung lumapit doon sa kanila. So pagising nila ng umaga, tapos maligo kumain, pasok na agad. Hindi na sila talagang like sa na-experience ko dati, high school. Kasi nung elementary medyo malapit lang yung school namin. Maglalakad din kami pero medyo malapit lang. Nasa mga 15 minutes lang. Pero nung high school, is talaga doon abutin kami ng 1 hanggang 2 oras ang paglalakad kasi malayo. 7 kilometers ang aming nalakarin sa umaga at hapon. So malayo. Ngayon kasi meron ng mga masasakyan na motor. Meron ng mga tinatawag na tuk-tuk. So mabilis na makapunta sa school. So dati kasi sa amin na panahon namin talaga, alam kong maraming mga kababayan tayo na naka-experience din na maglakad ng malayo makapunta lang sa school. So yun po yung na-experience ko dati. Walang masakyan, tapos yung school malayo, lakad talaga mga kababayan. 4 na taon pero nakapag-try naman ako mag boarding house. Nasa mga 5 months na siguro. 3rd year ako nun. Ayun. So kunti lang. Kasi yung magkasamahan kong naglalakad din sila. Masaya pag marami yung mga naglalakad. At siyempre kasama nga pala namin ngayon si ikalawang Pangulo, si Lord J. Huwag po nating kalimutang suportahan ng kanyang YouTube channel mga kababayan sa kanyang Facebook page. Hoy! Ano yan? Huwag po nating binawi. Anong dala mo? Gamot. Maintenance. Such a maintenance. Akala ko yung kargada mo. Hindi. Maintenance. Tapos dito gamot din. Dami palang gamot-gamot dyan. Alam niyo na, pag bumabata tayo, Oo nga. mas dumadami ang maintenance. Yeah. Pag, sa mga may maintenance niya, huwag nyo talagang kalimutan. Kasi pag Pag ganyan kayo. Diba? Pag nakalimutan yung uminom ng gamot, Ay. tabingi talaga kayo. Talaga Ganyan naman. kayo dyan. Kaya ingatan nyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong kumain ng mga bawal sa inyo. Pero masarap talagang lechon, mga limango. Okay lang yan. Basta So kumain na lang din kayo. Basta may gamot lang kayo, okay lang yan. Sabi nga sa akin ni Doc, hindi daw ako ma-high blood pagka hindi ko kinain yung mga lechon, yung alimango. Mali man si Doc. Bakit? Lalo man ako na high blood. Bakit? Hindi ko makain yung gusto ko eh. Pero mas nakaka-high blood pala pag wala kang ulam. Yes, totoo yun. Kasi nakakainit ang ulo Oo. pagka din lang yung kakainin mo. Lalo na pag uwi mo ng bahay, wala makain. Yan talaga mas high nakaka-high blood. blood yun. Hindi totoong nakaka-high blood yung lechon. Nakaka-high blood pag wala kang ulam. Yun talaga. Lalo na pag wala kang pera. Mas Mas nakaka-high mas blood. nakaka-high blood. Lalo na yung pag-asin, di ba? Yun talaga. Nakaka-high blood, asin yung ulam. Yung misis ko nga nakita ko nagluto ng kanin. Kala ko hindi siya marunong magluto ng kanin. Bakit? Kasi nilagay niya ng asin yung ibabaw. Bobo ng... Takip na kaldero. Kasi sa amin, pagka hindi ka marunong magluto, pag pahilaw, lalagyan mo ng asin yung ibabaw ng... Nagulat ako, nagalit yung asawa kasi kinamay ko yung yung asin. Tatanggal. Sabi niya, wag mong pakialaman niya, iniinit ko yung ulam natin. Basta. Ulam pala yun. Palalabig yung hindi ko alam. Napagalitan ako. Akala ko pahilaw yung kanin. Yung magpadala, paluto. Oo. Yung pala ulam. Yung pala iniinit niya yung ulam natin. High blood ka talaga doon. Wala high blood. So ang nakaka-high blood po, asin. Asin talaga. Asin talaga. At saka, sa amin dati, di ba, meron tayong mga alagang hayop. Aso, pusa, sa amin talaga, napakabait. Ang ulam namin, di namin tinatakpan, di kinakain. Ano ba ulam nyo? Asin din. Kaya pala.
Alam nyo na, ha? Huwag kayo mag-uulam ng asin para hindi kayo ma-high blood. Sasahog nyo lang yan. Oo, sasahog nyo lang. Sa tubig, tapos may asin na. Uy, naranasan namin dati yan. Asin. Yung iniinit. Wala ba kain asin talaga? Uy, hindi. Kahit Hindi. pa paano eh. Sa amin dati, experience ko, yung mantika ng baboy. Tapos Lagyan ng toyo. asin. At kailangan doon mainit yung ano mo, kanin. Para adobo na rin. Oo, yun yung ulam namin dati. Masarap naman siya kasi yung amoy niya, yung lasa, Ang aroma. ang aroma. Nabulog din. ako isang beses nung bata pa ako. Bakit? Nagprito nanay ko ng galunggong. Tinali niya. Ibinitin. Anong purpose doon? Tapos, sabi ba ito yung ulam? Sabi nanay ko, ay no, nakabitin. Eh, isa lang naman yan. Sabi niya, amoy-amoy lang. Sabi, nagalit ka nung hinawakan ko, baka daw mapanis eh. Pang isang linggo daw. Grabe naman, tipid na yun. Grabe no, amoy-amoy lang. Oo. Pero ano talaga yan? Totoo talaga. Totoong nangyayari po ito. Totoong nangyayari. Oo. Daw nakakatawa man pag-aalalahanin. Pero totoong nangyayari. Totoong nangyayari. Yung ano nga, yung halimbawa, mag-ulam kayo ng baka, buto ng baka. O ilang ulit pa yan sa bawan. Hanggang may lasa. O hanggang may lasa. Yung ang bato, inano nila Irene, di ba? Oo. Oo. Kasi may lasang isda daw. Grabe. Ginugulayan yung bato. Buti pa dito sa Davao, iba yung lasa ng bato. Oo nga. Uy! Sa Manila kasi marami na ako nakita yan. Iba yung epekto ng bato. Nakakasira yun eh. Kasira. Huwag niyong susubukan. Masisira ang buhay niyo. Kahit gaano kahirap ang buhay, wag kayong gagawa ng bagay na ikakapahamak at pangit, no? Kayong gagawa ng mali. Tingnan nyo naman sila. Nandito kami ng kanila windy. Kahit ganyan yung buhay. Nagtatrabaho sila, nagtatanim. Diba? Ito mga ano to eh. Mais. Mga mais na tanim. Yan lang. Dito kasi sa kabundukan. Kahit ganito kahirap or hirap dito. Ay ano lang, yung kontento lang ba? Oo. Kontento lang, maging kontento lang sa buhay. Ang tanong ko ay, ito ba yung mga mais na ito yung ginigiling? Yeah. Pag puti, yan yung binibenta pang ano din, yung parang Pampids? pansaing. Pang saing. Pero pag kulay dilaw, yung yellow corn, ano yun? Yun yung gagawin feeds. Ito, ang dami po nila taniman pa dyan. Mais yan. Talagang kung mapapansin nyo, pinuputol nila yung puno. Pero yun po kasi ay, though sa mata ng iba talaga, pangit. Pero yan kasi yung proseso ng pagtatanim eh. Hindi nila matataniman yan kung hindi nila papatayin yung mga puno na nakatubo dyan. So yun ay hindi naman natin sila pwedeng questionin doon dahil yun na lang din naman yung pinagkukunan talaga nila ng pangkabuhayan dito. Kaya baka magtaka kayo bakit yung iba ay wala ng puno. Pero ang tinanim po nila dyan, Mais. So meron akong natanong na isang dato niyan guys. Meron natanong kung bakit nila. Sabi ko, bakit nyo pinuputol yung mga puno na makasira sa anuman, sa kalikasan. Ang sabi niya sa akin, yung ganyan daw, yung mga puno talaga, hindi talaga daw sila yung unang nagputol niyan kasi hindi man daw sila nila kayang putulin, lalo na yung mga malalaking puno. sa bagay wala silang gamit. Wala silang gamit. Sabi niya, ang pumutol talaga daw niyan, dati pa, nung yung illegal logging. So, sila pumipili lang sila ng maliliit na gaya nito, wala tayong makikitang malaking puno, di ba? Oo. Maliliit yan yung sinasaka nila. At saka yung kakayahan nila sa pagputol ng puno. Hindi kalawak. Hindi ganun kalawak. Ito, katulad po nito, ganito lang. Ganyan lang naman. Ayan. Maliit lang.
Maliit lang. Basta may pagtaniman lang sila. Pero hanga din ako sa kanila. Ang tarik-tarik niya, no? Oo. May naari ako. Ano Ang yun? ulam nila, tuyo. Tuyo. Sarap yun. Sino ang nagluluto? Amoy ano nga lang pag niluluto. Pero masarap yung pag Sarap yun ang tuyo. Kahit anong pagkain na halimbawa kamote, balanghoy, kanin, pwede mong i-ano tuyo. Ipares na tuyo. Totoo yun. Sarap yun. Ano yan eh? Panglahatan niya. Pangalahatan, no? Pwede mong gulayan. May nakita nga ako, nagmimerienda tuyo eh. Talaga? Grabe O, naman. di ba? Alam ko, bakit tuyo yun? Bakit? Kasi hindi basa. Ganun Oo. ba talaga? Tama na. tama na, pero tama. Kung hindi kayo natawa sa kanya, mag-unsubscribe kayo, lipat kayo sa Uy. Ay, na joke joke. Naulan na ma'am. Ayan. Ambon. Anong plan? Anong plan ngayon? Uuwi ba tayo? Hindi daw. Hindi. Pero tingin ko kakayanin natin umuwi eh. Oo. Kaya naman. Kaya? Kaya namang umuwi. Uuwi. Depende, Basta- ikaw lang magdadrive. Hindi. Uy, gusto ko ganyan. Oo nga. Ang dugo man to. Gusto ko ganyan. Hindi talaga madulas sa akyatan to. Madulas eh. Kaya ano ko eh. Laban doon sa sa lakaran. Oh, wala eh, walang ano. Hi. Bye-bye, ang tulong. Thanks. Ayun. Ito sila mga tinapay. Hati-hati kayo ha. Yan na si Queen do. Bye Queen. Apay tinapay Choy. Ngek. Atong isa. Bye Choy. Uy, sama ako. Sama ka. Never. Enough. Never. Nga po, doon na kami galing kina Queen D. Tapos madadaanan naman namin itong magandang course dito po mga kababayan. Eksakto, ngayon ay mag-aalauna na ng tanghali. So gutom na kami. Kailangan namin kumain. Naisipan namin na dito kami. Kakain sa may pools. Ang ganda. Ayan. Ganda po dito. Wow. Ganda ng pools. So may dito kami naliligo, nagdidress. Wow. Wow. Ganda talaga rito eh. Ang linaw pa ng tubig oh. Kaya lang wala akong nakikitang isda. Wow, grabe ang ganda. Napakaganda. May sign, Choy. Sign. Ayan o. Nakuha na yan. Mata. But. Kain muna kami. Yan nga po mga ka-people. Tapos na kami kumain. At ngayon ay alas 2 na ng hapon. Uuwi pa kami. Talagang abutin kami ng gabi nito. So dahan-dahan na kami sa pagtatakbo. At talagang napakalayo ko talaga rito. 7 oras. So ngayon ay alas 2. So alas 9 na kami makarating ng gabi. At sila nandun na. So mauna tayo dito sa sasakyan para paandarin natin. Ayun lang po. Gusto kong pasalamatan lahat ng mga nanonood sa akin, lahat ng sponsors at mga charity viewers. Thank you sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa buong PB team at sa akin din. Sana i-subscribe nyo ang ating munting channel mga kababayan. And yun lang po. God bless po. We love you all.
Bye-bye.